Pagkatapos sinabi ko sa kanila na ikita ninyong kalulus-lus na kalagayan ng ating bayan, wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naganda nga sila upang simulan ang gawain. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba yung mga ebangelista, at ang iba yung mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Lift up your heads, you weary souls. Our God is not done yet. Kung meron man tayong isang idea dito sa subject na to na dapat nating matutunan at dapat nating maisapuso at isip, nag-iisa lang to mga kapatid, no? Na si Kristo ang may-ari ng iglesia. Carry on, all you pilgrims. Don't lose heart, for the journey is long. Ang layunin nitong lay leadership training ay para sa mga layman, mga laiko, mga member ng church para ihanda sila sa paglilingkod. Bawa ng pangaral, pagtuturo, maging ng pagsishare ng gospel sa ibang tao. Pinapakita dito ng ating Panginoong Jesus pagkatapos isa sa mga huling bagay na iniutos niya sa mga alagad nung panahon na ito at pinapakita niya ang lahat ng authority on heaven and on earth is now mine. Go therefore and make disciples. Kasi minsan kung sa sarili mo lang, minsan babasahin mo yung Bible. Nabasa mo lang siya pero hindi mo lubos na naiintindihan. So natutunan mo yung hindi lang yung pansarili mong opinion. Kumbaga, may proseso na matututunan ka na makukuha mo sa Biblia at paano mo siya isasalaysay o sasabihin sa harap ng mga tao. Ang goal ko ay matutunan ng mga estudyante yung ating pinagmulan. Na hindi lamang tayo sumulpot na lang na nagsisimba, merong pinagmulan ng iglesia at meron itong kasaysayan. At inugat namin yung kasaysayan na yon at kung paanong yung unang iglesia ay nagpasimula. Kasi dapat, di ba, kapag ang Holy Spirit nagtitake over our lives, dapat siya yung nasusunod. But when it's the other way around, tayo yung nasusunod and it grieves the Holy Spirit. Yung commentary nga sabi dyan is yung compassion natin and mercy. Magbigay agad tayo ng mercy kahit di pa humingi ng mercy yung tao. Bakit? Kasi hindi siya makapagsalita dahil nahihiya siya sa pagiging low profile niya. Carry on, all you pilgrims. Super yung understanding namin ng how to share the verses, how to study them by yourself and be able to share it properly. Hindi ko po siya gamitin sa school, sa mga kaibigan ko po na hindi naniniwala sa Diyos. Pwede ko sila have a conversation, sit down, just talk about religion kung gusto nila. Dahil na-bless ako dun sa lay leadership, gusto ko rin maging daluyan ng pagpapala na maging pagpapala din ako. Tsaka sa mga kasama ko sa trabaho, minsan pagka nagtatrabaho kami, nagtatanong ako sa kanila tungkol sa Bible, ganyan. Tapos, yung alam ko, sinishare ko din sa kanila. Set your face to Zion and see great things has our God yet to bring. Every step I will choose to believe that your promise is unraveling. Set your face to Zion and see great things has our God yet to bring. Every step I will choose to believe that your promise is unraveling. Ang panalangin natin ay mula rin sa kanila, magamit sila bilang mga magiging pastor, no? Layman sila, no? Leader ng mga grupo ng ating church, no? At magpapatuloy sila. Yun ang ating pinaka-layunin dito sa training natin. Ito yung purpose ng training na ito. Ito yung goal niya.
Magtulong-tulong tayo para tupdin yung mandate sa atin upang umabot ng maraming mga kaluluwa. Hand me another brick na kung saan ay mag-i-enjoy tayong paglingkuran yung ating Panginoon. Teamwork player, iisang goal, the spirit of servanthood and respect. Then by God's blessings, we will turn the world upside down.